beloved Boss Mike Cervera. Ang ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Naku, yari ka. Nais nilang siyasati ito ng NBI. Naku. At tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, alam naman natin yan. Hindi, alam nyo, maganda na yung ginagawa ni Pangulo ngayon. Hindi na nagpapadaig. Marunong nang sumagot, mga kababayan. Kayo ba isang ayon doon? Kayo po ba, mga kababayan? Isang ayon po ba kayo sa ginagawa ni Pangulong Bongbong na sumagot sa mga patutsada ni Digong? Kayo po, mga kababayan, tinatanong ko, kung sang-ayon kayo, press 1 naman. Oo, paki-press 1. At ngayon, mga kababayan, eto na nga. Oo, etong pagbabanta ni Digong, banta ng dating Pangulong si Digong daw, mga kababayan, ay pinag-iisipan itong sampan ng kaso. Kasi nga mga kababayan, yung ang mga maliliit dyan na mga mga kaso tulad ng nag-post ka lang. Nag-post ka lang na sasabihin mo na papatayin mo si Bebang. Mga kababayan, may kaso eh. Eto pa kaya na sa kanyang bunganga mismo galing Kaya mga kababayan, eto na nga. Sige, tuloy na lang natin video muna. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patayin natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Matapos ang Alam nyo mga kababayan, talagang nag-viral ito si Digong, mga kababayan. Oo, nagba-viral yung mga sinasabi na itong katarantaduhan paano kung pinapakalat pa ng kanilang mga mga alagad? Sila rin naman ang may kasalanan. Biruin mo, pinag-viral ninyo. Syempre, na-trigger yung mga mga congressman. At syempre, yung mga senador, medyo hindi mo naiimik dyan. Syempre, halalan ngayon, yung mga kongresista, mga kababayan, eto na. Oo, eto na. At kakasuhan na nga daw. Pinag-iisipan pa lang yata. Mga ampaw mga kababayan. Alam nyo, kung ako lang presidente, matagal ko nang binigti ito Sa totoo lang, mga kababayan. Kung ako presidente, binigti ko na yan. Wala nang matanda-matanda. Oo, wala na. Wala nang matanda-matanda sa akin. Pagka ganyan, ang ugali, mga kababayan, kahit sino pa yan, kahit dating presidente pa yan. Di po ba? Pagka ganyan naman ang ugali, di po ba? Alam na, hayaan nyo yan. Kaya lang, si Pangulong Bongbong Marcos kasi, ngayon pa lang nilalabas yung tinatago niyang, paano ba natin bibigkasin yung tinatago niyang bad side? Pero mga kababayan, nasa lugar din kasi mga kababayan yung yung pagiging loko natin pagiging pilyo. Lahat naman tayo may kalokohan mga kababayan. Sino walang kalokohan sa inyo? Babae man lalaki, tomboy, bakla, may kalokohan yan. Wala ko tayong pinipiling kasarian. Lahat po tayo. Lahat po ng tao may kalokohan. Ako nga may kalokohan gusto niyo ikwento ko yung isa? Mga kababayan, nilandi ako ng jowa nung nung kaibigan ko anong gagawin ko? Anong iwas ko wala talaga di ba? Kalokohan yun. Pero hindi nyo landiin ka na nandyan na ano pa magagawa mo? Nag-sorry na lang ako. Sabi ko, pre, may nagawa akong kasalanan sa'yo. Sorry talaga. Ano yung kasalanan Huwag mo nang alamin. Basta may nagawa akong kasalanan sa'yo. Naalala ko tuloy. Di ba? Ngayon mga kababayan, ganun na ganun si Pangulong Bongbong Ngayon pa lang niya nilalabas Di ba? Mga kababayan, sabi dito, Boss Mike, kung ako presidente, nako. Palsiitat ko ba na? Di lang Di ba? Mga kababayan, wala sige, tuloy. Ano na nangyayari? Digong? pasabugin na lang natin yung
Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, Bagamat hindi pa saring. Oo. Si Pangulong Bongbong Marcos, parang ako yan eh. Yung bang ayaw rektahin, mga kababayan, ayaw rektahin. Pero kapag ka narinig mo yung sinasabi, ha? Kahit nadaplisan ka lang naman nasasaktan ka, mga kababayan. Kahit nadaplisan ka pag si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita, nako, masasaktan ka. Eto na. wala siyang direktang pinangalanan. O nga. Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, talaga wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Lagi naman ganun. Yung nga yung sabi namin, Mr. President, Antayin mo pa bang ikaw yung targetin nila? Oo, di ba? Antayin mo pa bang ikaw yung targetin nila? Di sila na lang yung kasuhan mo lahat, ipakulong mo na lahat. Tulad ng pinagawa ni Digong noon. Natandaan niyo po ba yung teacher nung araw na minura-mura si Digong? Nilagyan na yung patong yung ulo. Tapos ipinost sa social media. Nag-viral. Ano nangyari mga kababayan? Hinuli nila. Pinaiyak sa loob ng sasakyan ng mga pulis na alagad ni Digong. Kita nyo mga kababayan. Pero si Digong mga kababayan, kita nyo bunganga niyan. Mas mabaho pa ho sa Imbornal. Di ba? Mas mabaho pa ho sa Pusinegro Anak ng pating na yan mga kababayan Hindi porke matanda na yan, dapat, mga kababayan, kahit gaano pa katanda yan, dapat kung ano yung karampatang iparusa dyan, parusa Di ba? Matuloy. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Kilalang baluarte ng mga Duterte. Pero mga kababayan, wala na wala na baluarte ng mga Duterte punong-puno ng mga pula Sa sobrang puno ng pula mga kababayan, binabatikos nila. Sabi nila mga kababayan, ang ang mga nagpunta doon, mga pulis kaya dumami. Pinagsuot daw ng kulay pulang damit. Kaya daw sila ay dumami, puro pulis daw yun nandun. Anak ng pating naman na anak ng pating na na naisip nyo pa yon. Puro pulis talaga yon. Anak na pating, nakita namin may babae, may lalaki. Sabagay, may babae at may lalaking pulis. Mga kababayan. Pero mga kababayan, hindi naman natin maitatanggi at hindi na rin nila maitatanggi. Napakarami talagang tao roon. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, lahat ng tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawan nila ng issue. Dudumihan nila para magmukha silang malinis. Di po ba? Sabi ni Ai Chang, 1.2 daw yung nanonood. Magwa 1.4 na nga Tapos naku, konti lang yung nagla-like. Mamaya, wala na to. Tuloy. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Tao nga wala Taga-suporta nga wala, Mr. President Yung pa kaya yung makabuo sila ng buong partido? Wala mga kababayan. Tao nga wala. Wala nga silang maipon na tao. Hindi nga sila umaabot ng hindi nga sila umaabot ng 1,000. Tapos gusto mo pa may mabuo nila yung partido nila. Malabo na. Malabo na mga kababayan. Yung alyansa, mga kababayan, nagpakita mismo baluarte ni Digong mahigit 200,000. Saan ka pa? Yung 70 bilang lang nung kalaban yun. Nung binilang ko mga kababayan, 200,000 mahigit, 200,000 mahigit alam nga naman magkamali ako sa bilang ko. Inisa-isa ko yun, pinagpuyatan ko. Ay naku mga kababayan, napakaraming tao. Ay biruin ninyo, mas marami pa mga kababayan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa Mindanao pa lang yan.
At hindi nyo may tatanggi, baluarte yan ng mga Duterte. Kita nyo? Ibang klase, no? Yun, mga kababayan, walang nagmando, ha? Alam nyo naman, pagka ganyan, pusa lang na pumupunta. Pero yung iba, kailangan na ipangalandakan, obligadong pumunta. Pero mga kababayan, okay lang. Tayo naman mga kababayan di ba? Sabi nga hayaan mo na sila magkaganyan. Di ba? DDS siguro yung iba kaya konti. Oo nga! Yung mga nandito, nag-aabang talaga dito. Huwag ka lang magtaka, ha? DDS talaga yan. Michelle Reyes. Hayaan mo na sila. Kasi gusto nilang matuto sa atin Di, hayaan nyo lang sila. Ano pa? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Kita nyo? Nangopya na naman si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi ko. Di ba't ako nagsasabi niyan? Dahil ang kanilang intensyon lamang ay yung pansarili nilang interes at yung manalo lang sila. Ako nagsabi niyan yan ho, ang katunayan, nanonood sa atin si Pangulo. Mr. President, shoutout sa'yo. Baka gising ka na. At nanonood ka, ha? Eto, marami kang mapupulot sa akin. Nanggagaya Lolo Chavez, nanggagaya si Manong Bongbong. Lahat na sinasabi ko, sinasabi Sige, tuloy. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba lagi nating sinasabi yan? Talaga naman pro-China yung mga yan Mga kababayan. Pro-China talaga yan. Yung mga paandar nila na hindi po kami pro-China, anti-China po kami. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Sige nga, sabihin nga nila yan. May narinig ba kayong sinabi niya ng mga yan nung panahon ni Digong? Wala silang sinabing ganon. Ngayon kailangan nila ng boto nyo. Kaya medyo magiging antay muna sila ngayon. Pagkatapos, mga kababayan, pagkatapos ng halalan, balik na uli sila. Sasabihin nila, kanila naman talaga yan Hayaan na natin kasi tubig lang naman yan Sabi nga ni Digong, di ba? Tubig lang, pamigay na natin. Huwag na tayo makipag-away. Ganun mangyayari dyan. Tuloy. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Nako, paano yan? Hindi pa nga natatapos yung demanda kaysa yung kaso ni Sara. Di ba? Sinampa ng NBI ng kaso si Sara Duterte. Ngayon naman, sasampan din ng NBI yung ama. So talagang silang dalawa, tandem talaga, Hanggang kulungan, magsasama-sama. Ang sarap siguro, makita na makulong sila sa city jail. Silang dalawa magkasama ng maraming preso. Tapos hihiga, mga kababayan. Kasama ng mga preso, siksikan. Ay ang higa, mga kababayan, hindi hilata, Hindi nakahilata. Hindi tsa. Oo. Alam niyo yung tsa? Kasi nung araw, tsa, tube, tagilid, tabla. Alam niyo yan? Nung tayo uso pa text nung araw, kapag naka-tsa ka, ayan, nakatihaya. Kapag naka-tube, nakadapa. Di ba? Tsa, tube, tagilid, tabla. Ganun pala itong araw ngayon, mga kababayan. Hindi, walang sari-sariling kubo, Elizabeth Logan. Dapat talagang magkasama sila sa kulungan para maramdaman ni Digong kung gaano kahirap yung pinaggagawa niya noon. Di ba? Yung mga walang kasalanan, pinagpakulong niya. Ngayon, dapat maranasan niya yan Siguro tuwan-tuwa si Dilima niyan. Si Dilima siguro pumapalakpak pa yan. Kapag nakita niya nasa kulungan si Digong, nako! Sigurado yan, baka magpakain pa yan sa atin Laila, Laila Dilima, pag nakita mo si Digong sa kulungan, magpapakain ka sa amin, Alay. Kung iligal nga raw ang bomb draw, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Correct, mga kababayan, yung pagpapatay, banta yun
wala silang pagkakaiba nga ng anak niya. Like father, like daughter nga daw eh. Di ba? O, sa bagay, pwede rin like son kasi parang tomboy naman si Sarah eh. O, sa bagay, si Basti, ganun din. Si Pulong, ganun din. Pamilyang mga walang modo magsalita eh. Mga bastos. O, ngayon, Punghon, ano na naman to? Sige, banatan mo si Digong. Party Leader at Zambales Representative Jay Cunggon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News. Eh yun naman lagi tingin ni Digong sa sarili niya. Ganon talaga mga kababayan. Yung alin, social climber. Di ba? Si Digong nakatikim lang ng pagka-presidente mula doon sa probinsya ng Davao City. Aba, akala mo siya na pinakamagaling. Akala mo talaga siya lang matalino. Matalino ka ba talaga, Digong? Matalino, oo, sa kagaguhan. Sa kagaguhan na ta. Kademonyohan lang naman matalino si Digong eh. Pero mga kababayan, sa kabutihan, anong naidulot na kabutihan yan? Sige nga, mga kababayan. Ay kung hindi, ang eksperto niyan, pag-away-awayin tayong mga Pilipino. Yun lang ho. Yung pakay ni Digonyo at yun lang ho nakakapagpasaya kay Digong. Yung makita po tayong mga Pilipino na nag-aaway-away. Yan po ang kasiyahan ni Digong. Habang kukuya-kuyakoy sa kanyang sa kanyang lazy boy. Oh, di ba? Habang kukuya-kuyakoy sa lazy boy, mga kababayan, nanonood sa atin eh. Sabing gano'n, no? Ayan ang gusto ko, yung away-away kayo. Di ba? Para hindi nyo na mapansin si Inday ko. Si Inday ko na lagi nyo nakikita lagi eh. Gusto nyo impeach si Inday ko eh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.